Pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Sa panahon ng Administrasyong Benigno S. Aquino III, ang Pilipinas ay naging frontliner ng lahat ng bansang Asian. Ipinaglaban ng Pilipinas ang West Philippine Sea laban sa magabanta na pangingialam ng China. Ito ang nanguna sa pagpunas ng China para sa mga aksyon nito at ginawa ang pinakamatapang na hakbang kailanman ang pagsasampa ng kaso ng arbitrasyon noong 2013. Ang Pilipinas ay naging isa sa mga matagal na pangunahing kaalyado na seguridad ng Estados Unidos sa Timog Silangang Asya. Ang suporta ng Estados Unidos ay nagbibigay sa Pilipinas ng higit na kumpiyansa na huminin ang China. Ito ay nagbigay daan sa ibang pang mga nag-aalang bansang ASEAN na makiayon sa Pilipinas upang mabawasan ang kanilang sariling pangamba. Habang pinipigilan ng China ng maging mas agresibo at mapamilit sa West Philippine Sea sa gitna ng lumalagong kapangyarihang pang-ekonomiya at militar na ito. Ang Pilipinas din ay pangunahing miyembrong bansa na nagampanya upang mahiregional ang samahan ay magkaisa laban sa tangkang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pagmamag-aari ng ilang bansa kasapi ng ASEAN at makapagbalangkas ng mga aksyon na nakakaapekto ng mga miyembro ng ASEAN. Ang 17 Sustainable Development Goals and United Nations batay sa Framework and ASEAN. Ang 10 bansang kasapi ng ASEAN ay lumagda sa United Nations Sustainable Development Goals or SDGs. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga bansang ito upang makamit ang likas kayang pag-unlad. Tahanan ng mahigit na 600 milyong tao, ang ASEAN ay isang rehiyon na binubuo ng iba't ibang kulturang patuloy na nagbabago at nakakaranas ng pag-unlad sa maraming aspek. Ang SDGs o likas kayang pag-unlad na nakilala rin bilang Global Goals ay pagtibay ng United Nations noong 2015 bilang isang sandaigdigang panawagan sa pagkilos upang makawasan ang kahirapan, protektahan ang mundo at tiyakin na pagsapit ng 2030 lahat ng tao ay magtatamasa ng kapayapaan at kasadanan. Ang SDGs ay ang sumunod. Ang 17 Sustainable Development Goals. Number 1. Walang kahirapan. Number 2. Walang gutom. Number 3. Mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay. 4. Dekalidad ng edukasyon. 5. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. 6. Malinis na tubig at sanitasyon. 7. Abot kaya at malinis na enerhiya. 8. Disenteng trabaho at maunlad na ekonomiya. 9. Industriya, inobasyon at infrastruktura. 10. Bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay. 11. Mga lungsod at pamayanang tuloy-tuloy ang pag-unlad. 12. Responsibleng pagkonsumo at produksyon. 13. Aksyong paklima. 14. Buhay at yamang dagat. 5. Buhay at yamang lupa. 16.
kapayapaan, katurungan at matatag na mga institusyon. 17. Pagtutulungan para sa mga adhikain. Kinilala rin ng 2030 Agenda para sa Likas-Kayang Pag-unlad ng pagbibigay wakas sa kahirapan at ibang pang kawalan ay kinakailangang may kasabay na estratehiya na makapagpapabuti sa kalusugan at edukasyon, pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay at pagpapaunlad ng ekonomiya habang hinaharap din ang climate change at preserbasyon at karagatan at kagubatan. Tugon ng ASEAN sa likas-kayang pag-unlad. Sa kabila ng katotohanang hindi naman direkta ang otoridad ang ASEAN na sa implementasyon ng SDGs. Ito ay aktibong nakikisa sa pagbubuti ng sustainable development sa rehiyon. Narito ang ilang hakbang na isinagawa ng ASEAN kaugnay ng 17 SDGs. Integrasyon ng SDGs sa vision ng ASEAN. Ang Vision 2025 ng ASEAN na nagsisilbing mapangtunguhin ng mga kasapi ng ASEAN ay may iisang layuning tungkol dito. Layon nito ang pagwawakas sa kahirapan, pagpapabuti ng panloob ng pag-unlad at tiyak na paglilinang ng likas-kayang pag-unlad. Kinikilala rin ng mga plano ng ASEAN Community tulad ng Political Security Community, AEC at ASEAN Socio-Cultural Community. Ang kahalagahan ng likas-kayang pag-unlad at tinitiyak na ang kanilang mga plano ay nakaugnay rito. Ang vision ng ASEAN 2025 kaugnay ng Partnership of Sustainable noong 2018 pinagtibay ng ASEAN ang partnership o pagsasama-sama para sa likas-kayang pag-unlad. Layon ng bisyong ito ang magpagbuti pa ang koordinasyon hindi lamang sa pagitan ng mga kasapi nito, kundi pati na rin sa mga kasosyo o kasama nito, dialogue partners at iba pang kaugnay na kasapi na pagsasakatuparan ng mga hakbang para sa likas-kayang pag-unlad. Ang ASEAN ay mayroong hakbang na isinasagawa hinggil sa pagkakapaligirang pag-unlad. Halimbawa nito ang ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity or OWGNCB na nagsusulong na conservation at biodiversity at ang ASEAN Peatland Management Strategy na naglalayong mapangalagaan at mapanggisawaan ang peatland ecosystem.